Then mga kababayan, saglit lang to. Ito, dahil po sa kadaldalan, nako po, pansamantalang paglaya ni Digong, mga kababayan, mukhang deny. Oh, DDS, siguradong iyakan malala na naman ngayon. Bakit kanyo mga kababayan? Naglabas po ng pahayag itong tao ng ICC, mga kababayan, si Magnaye, nakalimutan ko yung tunay niyang pangalan. Ang sinasabi po dito, mga salitahan ni BP Sara naging mitsa sa pagtanggi ng ICC sa hiling ni dating Pangulong Duterte. O, hindi nyo pala nakikita dyan. Sorry. Dito natin. O, ayan. Sabi dito ni mga kababayan ni Magnaye, ICC Deputy Prosecutor, mga salita ni BP Sara naging mitsa sa pagtanggi ng ICC sa hiling ni dating Pangulong Duterte. Dahil dito, nanindigan ng ICC na hindi makakabuting payagan ang pansamantalang paglaya ni Duterte dahil sa mga pahayag na maaring makasagabal sa proseso at magdulot ng banta sa seguridad ng korte. Aray ko po! Mga kababayan, paano na yan mga DDS? Sabi ninyo, interim release is coming. It's a matter of time na lang daw, sabi nila. Sabi dito ng ICC Deputy Prosecutor mga kababayan, na yung mga salita ni Sara ay nagdulot ito ng alinlangan sa kanila. Biruin nyo nga naman mga kababayan. Advance pa sila sa ICC. Yung ICC walang inilalabas na balita na nabagok itong si Digong na siya ay nadulas ng 2 beses. Ang sinasabi pa nila, si Trillanes daw ang pumasok para sa welfare check kaya nabagok itong si Digong. Wala naman palang ganon. Sabi pa dito ng isa pang balita, bilyonaryo ulit mga kababayan. Sabi dito, Maaaring maapektuhan ng hiling na pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court dahil sa mga pahayag ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sa dokumento ng ICC Office of the Prosecutor, binanggit ang mga salita ni VP Sara sa dahig kung saan tinututulan niya ang jurisdiction ng ICC. Iginiit umano ng bise na kinidnap ang kanyang ama at illegal ang pag-aresto sa kanya. Binanggit din ang live stream kung saan nagbiro siyang may planong itakas si Duterte mula sa detention facility. Inakusahan din niya ang ICC ng sabwatan at paggamit ng peking saksi. Ayon sa ICC, maaaring gawing basehan. Naku po, mga kababayan, paano na yan? Mga Duterte supporters? Ang mga pahayag na ito para ibasura ang hiling na temporary freedom. Binanggit din sa dokumento na ang planong pagbalik ni Duterte sa Davao ay maaaring makaapekto sa kasong kinahaharap nito. Ay, mga kababayan, ano na yan? Lumalabas dito na wala ng plano ang ICC na pagbigyan po ang plano, mga kababayan, ang kahilingan ng pamilya Duterte, lalong-lalo na na-establish natin kanina, hindi daw po totoo na itong si Duterte ay may sakit. Hindi daw po totoo na ito, mga kababayan, sa Ilocano, sabi nila ay agkabaw. Diba? Kasi sabi ni Miss Zimmerman, ang dating asawa po ni Digong Duterte at ng kanyang apo na si Isabel Duterte, anak ni Pulong, mga kababayan, sinasambit daw nito sa kanila na tama na. Diba? Na tayo ay magpahinga na pare-parehas. Huwag na tayong magkagulo. Okay na ako. Ibig sabihin, tinatanggap niya na. Mga kababayan, dyan na po siya abutan ng paglubog ng araw. At sigurado, pag lumubog ang araw, 2 lang ang pagpipilian. Dadalhin nyo siyang nakakahon o dadalhin nyo siyang nasa, garapon.
Ay, hindi ko po hinihiling yon, mga kababayan. Hindi tayo kagaya ng tatay ni Joel Villanueva na nanunumpa. Pero hindi naman lingid sa ating kaalaman. Matanda na ang tandang Digong Duterte. 'Di ba? Pero ang mahalaga doon, mga kababayan, mabuti pa ang tandang Duterte inaamin at pumapayag na doon na talaga siya mabubulok. Bakit ang mga anak gumagawa ng kwento para sa pansamantalang paglaya? Sabi ni Jonaida Macarubo, sana nga totoo na lang na nabagok yung ulo ni Digong, baka sakali matauhan na at magrepent sa... Guys, according dun sa kanyang apo at dun sa dating asawa, pumapayag na daw po siya. Ang sabi pa, mga kababayan, balikan ko yun ha. Eto dito, teka lang. Open natin yung kanina pinakita natin dito. Maliwanag to na umamin na. Ayan All new Jollibee Burger Steak. Hindi yung Jollibee, ba't si Jollibee lumalabas? How are you? Ah. How's the visit? It was great. It went well. It's a bit, sad for me and Lola especially. Kasi it's our last visit. Hopefully, the next time we see each other is better circumstances na. Yeah. Question, attorney. Does he look well? Yes. He's very well and very alive. Okay, good. That's good. That's all we need. Thank you. Ma'am Elizabeth, Ma'am Isabel, is there something na perhaps allowed for you to share to us? Maybe a message from him. Yun na nga, Ma'am Carmina, ginagamit lang ni Sayad, ni Pulong, ang kanyang tatay para sa kanya pong tawag dito, para sa 2028 election. 'Di ba? Yun lang yun. If it's possible. I think from my family. For your family, okay. From my family and course, I, yeah, we are very grateful for your support, sacrifices, and love, especially to be here with us and to every Filipino around the world. We wanted to say that, of course, we appreciate everything, but we also don't want you to feel the need to give more than what you already have. This is more than enough, like really more than enough, and I think we just ask for more prayers. For you, Isabel, being the first time niyo nag-visit kay lolo mo, di ba? What's your overall experience in No, this? it was really heartwarming. Like, Heartwarming. I got to spend time with my lolo because I don't get that opportunity as much, especially in the Philippines because he's really busy. And even with this circumstance now, I think I'm really grateful to be able to just chat with him and spend time. And I think he loves it as well. Yes. Yeah. And sometimes he mistook her to be Sarah. Yeah. Napagkakamalan. Perhaps he's the next vice president mo. Ay, Any questions from the crowd? Ay, kanina, someone asked if this effort ba daw is nakakarating ba daw? Yes! Of course. That's why she said, course. he said that if possible, stop it na daw. It's enough. Even before Like he's been saying he's Yeah. from before From pa, before even pa, oo. statements of like VP Sara, Pongpulong, and even Kitty na he wants everyone to rest now. ibig sabihin pala, mga kababayan, yung mga sinasabi ni Sara, Kong Pulong, at ni Kitty, sinasabi ni Duterte, enough na, stop na yan, enough na. We wanted to rest na. 'Di ba? I wanted to rest na, ganon. Manahimik na tayo. Mga kababayan, kasi he is well daw, sabi ni sabi ni Miss Zimmerman, 'di ba? He's okay. He's said this before. Yeah. Ma'am, if it's possible, kung makabalik man or the other family members visiting him, sabihin niyo sa kanya na hindi kami mag-rest hanggat hindi siya And I mapalabas. believe they also say that before na, pinapaabot din nila yung message na yan. And he always says they need to stop. They need to Oh, it's mga more than kababayan, sabi daw nung mga ibang member ng family, we are not going to stop hanggat hindi ka mapalabas dito. Pero sabi daw ni Digong,
Enough na, tama na. Okay na ako. Oh, bakit ayaw nyo pang pakinggan? 'Di ba? So meaning tanggap niya na mga kababayan ang kanyang fate. Tanggap niya na dyan na po siya mabubulok, dyan na siya mamamatay at palagay ko mga kababayan nagre-repent na siya ng kanyang mga kasalanan, 'di ba? Na yung walang habas na pagpatay dito sa Pilipinas. Mas paniniwalaan ko tong dalawang ito. Kasi sino ang paniniwalaan ko? Si Sara? Si Pulong? Si Kitty? Si Kitty may post eh. Ang nakalagay doon, sabi niyang ganun, mga kababayan, release na daw. May interim release na si Digong Duterte. Kita nyo, hindi pa yung tumatakbo sa bilang politika o bilang politiko. Mga kababayan, sinungaling na. Paano kapag halimbawa, etong si Kitty ay tumakbo, di magagaya rin sa kanyang mga kuya, sa kanyang ate. Mabuti pa tong anak ni Pulong eh. Mga kababayan, iba yung, di ba? Iba yung perspective, iba sa kanila eh. Kumbaga, contrary dun sa mga sinasabi nila. Maging itong si Mrs. Zimmerman, na sinasabi nitong totoo na okay na daw. Yun ang hiling ng dati niyang asawa, na manahimik na we need to rest na. Oh. Hindi po ba, mga kababayan? Maliwanag yan. Oh, tuloy ko ng konti. Enough, I'm okay. Yung rest day He nila. said that before and they've said that before. Any more question from the Di crowd? ba? This effort ba daw is nakakarating ba daw? Yes! Of course. That's why he said that if possible, stop it na daw. It's enough. Even before, Like he's been Yeah. saying Yeah, he's Yeah. from before From pa, before even pa, oo. statements of like VP Sara, Pongpulong, and even Kitty na he wants everyone to rest now. Oh. Because he's okay. He's said this before. Oh, maliwanag. Kahit ulit-ulitin natin eh. Hindi nagbabago yung kanilang statement. Di ba yun pa rin ang sinasabi na. Sinasabi nila na yun ang payo ni Digong Duterte. To stop na. Kumbaga parang patahimikan na natin ang Pilipinas. Tama na. Nanggulo na tayo ng 6 na taon. Di ba? Ibigay na natin. Sabi nga ni Digong Duterte, kahit panatilihin nyo ako ng 20 taon dyan, ay hindi ko maayos ang Pilipinas. Look for other Marcos. Di ba? Oh. Nako, tatakbo si Kitty, anong gagawin niya? Baka magpapapedicure lang sa office niya. Hindi, baka mag-wake and bake. Di ba? Anyway, mga kababayan, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang ang ating live streaming. Magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live stream at uploads natin. Maraming salamat at magandang hapon. Mag-ingat po kayong lahat dahil ngayon po ay malakas na naman po ang ulan, mga kababayan. Bye-bye! Ingat po!